Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Handog niya sa atin, ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Mga kapanalig, pasimulan natin ang banal na misang ito ngayong tayo ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay na tinatawag din nating Divine Mercy Sunday. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na patuloy niyang ibinubuhos sa atin sa bukal ng kanyang awa at pagmamahal. Mga biyayang hindi tayo karapat-dapat, mga biyayang kagaya ng pagdiriwang na ito, kung saan niya tayo patuloy na tinatawag bagamat tayo ay hindi karapat-dapat. At upang tayo pagindapating marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ang lahat ng ito ng kapatawaran mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Panginoong Hesus, Hari ng awa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, dakilang bukal ng masaganang biyaya ng habag at kapatawaran ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, niloob mong kami ay maging daluyan at tagapaghatid rin ng dakilang habag mo sa tanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinagalap mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon.
kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang Panginoon ng Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, nakasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis, dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon. Kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita. At nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong, at may pamikis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay, na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita. Ang nangyayari ngayon ay ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang
tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghan ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na natala o natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapanalig, kumusta po tayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at patuloy na tumatanggap ng abot-abot na kaloob mula sa Diyos, kasama na ang mga pagpapalang espiritual. Amen. Mga kapanalig, 800 years ago, merong isang santo na nung siya ay namamatay, ang hiling niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang religious order na kanyang itinatag ay ilibing siya sa lupa ng walang saplot. He wanted to be laid down to the naked ground with his naked body. Pero siyempre hindi yun hinayaan. No? By obedience ay sinuutan siya ng habit. At ang sabi sa kanya ng pinakang minister nung panahon na yun ay pahiram lang ito. And by virtue of obedience, isuot mo. Ayan. Kaya isinuot niya. Ang santong ito ay si Saint Francis of Assisi, mga kapanalig. No? Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay nais niyang makaugnay, no, sa kalikasan at dala ang diwa ng kasimplihan at kababaang loob. Sa mga sandaling ito, mga kapanalig, katatapos lang nating masaksihan ang funeral mass, no, sa ating mahal na Santo Papa, si Pope Francis, at kasalukuyan siyang dinadala sa Santa Maria Maggiore, kung saan niya piniling at ninais, no, na malibing labas sa Vatican. Ayan, mga kapanalig. Tanda din ng kanyang buhay ng kasimplihan. Hanggang sa huli, hanggang sa wakas, itinuturo sa atin ni Pope Francis ang daan. Lahat tayo ay nalulungkot sa kanyang pagpanaw, mga kapanalig. Siguro dahil alam natin na ito yung Santo Papa, bukod sa pagiging Santo Papa, ay Santo Papa na alam natin na malapit sa ating lahat. Malapit sa mga ordinaryong tao na kagaya natin. At kaya parang part in us also died, no, mga kapanalig. At hindi natin yan maitatatwa, lalo na sa mga nagmamahal, no, kay Pope Francis. At parang timing din, ano, kasi ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Divine Mercy Sunday, mga kapanalig. Naalala nyo ang
yung kanyang inilabas na Bull of Indiction, no, para ideklara na extraordinary Jubilee of Mercy ang 2015 to 2016. Natatandaan natin yan, mga kapanalig. At dun sa kanyang Bull of Indiction na yan, Misericordiae Vultus, no, na malinaw na itinuro sa atin ni Pope Francis na ang mukha ng Diyos ay habag. That the face of God is mercy. Ayan, mga kapanalig. At ngayon, napakagandang pagnilayan na ating pinagdiriwang ang second Sunday of Easter o ang Divine Mercy Sunday na ito na tayo ay nagninilay habang patuloy nating pinagdarasal, marubdob na pinagdarasal ang ating mahal na si Pope Francis. At parang sa ating pagdarasal na ito, magandang sariwain natin ang kanyang mga turo, ang kanyang mga aral, at lalo tigit ang mga halimbawa na kanyang ipinakita na hindi hiwalay sa kanyang mga itinuro sa atin. At siguro magandang pagnilayan natin sa ating ebanghelyo ngayon, pakinggan natin na ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At sa huli nito, alam din natin na si Tomas, no, ay magpo-profess ng kanyang faith. At sa kahuli-hulihan, sasabihin sa atin ng narrator, mga kapanalig, na marami pang kababalagan. There are many other signs, miracles that Jesus has performed or had performed or performed. Pero itong mga ito ay nasulat para tayo ay sumampalataya. At sa pagsampalataya natin ay magkaroon tayo ng buhay. Yan. Buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi na natin iintayin doon sa hinaharap, kundi maaari na rin nating maranasan dito at ngayon. Alam niyo, isa sa mga tribute kapanalig na nabasa ko over the social media, yung tribute ng isang Hindu, hindi pa nga Catholic, no? At maganda yung sabi niya, dun sa bandang huli, sabi niya ay naniwala si Pope Francis sa isang daigdig, no, na ang ating dignidad ay hindi conditional. At sa isang daigdig na ang pananampalataya ay hindi lamang ipinangangaral, kundi na isa sa buhay. At ang sabi niya, itong daigdig na ito, itong mundong ito ay posible nating maranasan kung tayo ay kikilos at magtutulungan. Mga kapanalig, napakaganda na muling sariwain ang buhay, halimbawa at mga turo ng ating mahal na si Pope Francis na nababalot ng diwa ng banal na habag. No? That is being covered entirely by the mystery of the divine mercy. Ang tanong sa atin ngayon, mga kapanalig, kaya pa ba nating paniwalaan ito? No? Minsan kasi akala lang natin naniniwala pa tayo, pero baka hindi na tayo naniniwala. No? At paano natin makikita or maipakikita na ang pananampalatayang ito ay buhay. No? At ipinakita na rin sa atin ng ating mahal na Pope Francis ang mga halimbawa. Halimbawa, yung buhay panalangin, no? Mga kapanalig. Kumusta yung buhay panalangin natin? No? Maybe the very reason why we could not bless each other ay dahil medyo mababaw ang ating buhay panalangin. Kaya magandang suriin muli, mga kapanalig. Naalala natin nung una siyang lumitaw sa balcony, no, ng Saint Peter, ay alam natin ang kanyang unang gesture. Lumuhod at hiningi ang pagbabasbas ng sambayanan bago niya pa ibigay ang kanyang pagbabasbas. Really a man of prayer. A man that is covered by the entire mystery of the divine mercy. At sa lahat ng kanyang mga katuruan, yan, na sa pagmamahal sa kalikasan, no, yung dignidad natin na isa't isa, lahat ito sa ating ebanghelyo
ang ating napakinggan, ang sabi ay ang ating Panginoon, kahit nakapinid yung pinto, nakapinid ang pinto, tumagos ang ating Panginoon. Alam natin, ang turo ni Pope Francis, paulit-ulit siya, halos, no? Build bridges, and not walls, hindi, mga kapanalig, no? Hindi pader, kundi tulay, no? Maging tulay tayo sa isa't isa. Maging daluyan tayo ng blessing sa isa't isa. That we bless each other rather than cursing each other, rather than hurting each other. Yan, mga kapanalig, napakagandang pagnilayan natin para matamo natin at maipagkaloob din natin ng kapayapaan paulit-ulit sa ating ebanghelyo ngayon. No? 3 beses, sumainyo ang kapayapaan. Ayan. Pero kadugtong noon, ang sabi ng Panginoon, kung paano ako isinusugo ko rin kayo. Meron tayong misyon, mga kapanalig. No? At yan siguro ang maganda nating pagnilayan pa ng mas malaliman. No? Ang makita natin na ginawa ni Pope Francis yung bahagi niya. Ayan, hinahamon tayo na gawin naman din ang ating bahagi. Ayan. At suggestion na ito, mga kapanalig, babalik tayo na sa pagsusuri sa sarili, sa hamon na mabuhay ng simple, sa humility, etc. At hindi tayo titigil dyan, kundi gagawin natin ang ating mission sa buhay. Ayan, mga kapanalig. At yung pangarap nating kapayapaan, no, sa ating paligid, magsisimula ito sa kapayapaang meron tayo sa ating mga puso. Si Pope Francis, lagi niyang sinasabi nung buhay pa siya na ipagdasal siya, pray for me, prega per me. Ayan, no? Pray for me. Ngayon, mga kapanalig, no, sa diwa ng banal na awa at habag ng Panginoon, alam natin ngayon, no, na si Pope Francis, ipagdarasal tayong lahat. Iniwanan niya tayo sa panahon na idiniklara niya rin na Ordinary Jubilee of Hope. Parang pakiramdam natin na walan tayo ng liwanag, pero ang totoo, no, sa pagbalik niya sa yakap ng divine mercy, ng banal na habag, ng banal na awa, no, ang liwanag na ito ay lalo pang titingkad. At sana, mga kapanalig, matilamsikan tayo ng liwanag na ito at magawa natin ang ating misyon sa buhay. Buksan natin ang ating mga puso sa Diyos na siyang bukal ng lahat ng awa at pagmamahal. At manalangin tayo ng buong pananalig at sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng simbahan, nawa sila'y maging inspirasyon sa lahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagtatalaga ng sarili, pagkakaisa at katapatan kay Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng may karamdamang pisikal, psikolohikal o moral, naway makatagpo sila ng lunas at ginhawa sa kagandahan loob ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga taong tulad ni Tomas, na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay, naway matulungan sila ng pagbibigay saksi ng pamayanang Kristiyano upang makalampas sila sa kanilang mga pag-aalinlangan. Manalangin tayo.
Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagbibigay ng sakramento ng kumpisal, nawa sila'y maging mga karapat-dapat na kasangkapan na mapagpagaling na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa nalalapit nating halalan, naway maghari ang kapayapaan sa bansa at mapagsikapan nating masupo ang pandaray at karahasan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng tao sa buong daigdig, huwag sana nilang hayaang masapawan ng mga makabagong teknolohiya, ang makataong pakikipag-ugnayan at pakikisama, at matutong igalang ang dangalang tao at makatulong sa lahat upang harapin ang mga makabago ring mga paghamon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng iba pa nating ipinagdarasal, lahat din ng ipinahayag na natin at ipinahayag sa online platform, at gayon din na nananatili sa katahimikan ng ating mga puso, mga panalangin ipinagkatiwala sa atin ng ibang tao, lalo na yung mga sobrang nangangailangan ng mga ito sa ngayon. Ating pag-isahin ang lahat ng ating mga panalangin habang ating ipinagdarasal ang ating mahal na Santo Papa si Pope Francis. Ipanalangin natin sa Panginoon. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa mga pampaskwang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapayapaan at kapatawaran. Lalo nawa kaming mapalapit sa iyo at sa isa't isa, at gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa lahat naming mga kapatid. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na Hari ng Awa. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagdalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan
upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Alalahanin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francesco na tinawag mo sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayong siya'y pumanaw, naway maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito. Ang lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito, mga ipinahayag namin sa online platform at nananatili sa katahimikan ng aming puso, ang lahat ng mga nabanggit na, at ang lahat ng iba pang mga lumisan na sa mundong ito, at ang lahat ng iba pang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Katotohanan, ang Reynang Lingkod ng Sangkalikasan,
kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal kasama na sina San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Pedro Bautista, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy na ginagabayan ng misteryo ng kanyang banal na awa at habag, dumalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hanangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat na naghihiwalay sa amin sa iyo, O Diyos. Sumisira din ang aming ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid, at gayon din ang aming ugnayan sa sangkalikasan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng tanda ng shalom ng ating Panginoon, ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang hari ng awa, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Ang patuloy na humahamon sa atin ngayon na tayo mismo ay maging daluyan ng kanyang awa at habag. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sandalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoon tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pagtatalaga ng buong bansa sa mabathalang awa, kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama. Ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin, sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili. Sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga, ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay kaisa ng Espiritu Santo patungo sa Ama.
upang kami ay ganap na mapanibago ng iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na pandilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawala ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawala ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa. Magtiwala sa iyong awa at luwalhatian ang iyong awa magpa sa walang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon mga kapanalig ay ating dadasalin ang panalangin para sa kaluluwa ni Papa Francisco. O Diyos na walang hanggan, lakas at batong panulok ng simbahan, tinawag mo ang iyong lingkod na si Francisco na maupo sa upuan ni Pedro at humalili sa kanya upang magbigkis at magkalag sa iyong ngalan, upang palakasin ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya at pakainin ang iyong mga tupa ng may pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga susi ng iyong kaharian, binuksan niya sa amin ang mga pintuan ng iyong awa. Nang may puso ng isang ama, dinala niya ang mga pasanin ng mahihina. Sa tinig ng Ebanghelyo, tinipon niya ang lahat ng katarungan, kahinahunan at kapayapaan. Ngayon, O Panginoon, tanggapin mo po siya sa makalangit na Jerusalem. Hugasan mo po siya sa lahat ng kanyang mga pagkakasala at ipagkaloob mo sa kanya ang gantimpalang ibinibigay mo sa mga nagmamahal sa iyo, katulad ng pagpapakita ng iyong muling nabuhay na anak. Kay Simon, ipakita nawa sa kanya ang dakilang manunubos ang kanyang mukha na pinaglingkuran niya ng may buong pananampalataya at katapatan. Mamasdan nawa niya ang kaluwalhatian ng simbahang matagumpay na ang misteryo ay pinasan niya sa lupa sa pagdurusa at pag-asa. Gaya ng sinabi mo kay Pedro, mapalad kayo sapagkat hindi ito ipinahayag sa inyo ng laman at dugo, ngunit ng aking Ama na nasa langit. Kaya ngayon, tanggapin mo, O Francisco, at tanggapin mo si Francisco at sabihing, magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Salubungin nawa siya sa pintuan ng kaluwalhatian kasama ang mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan, at ni San Pedro at Pablo, at ng mga apostol at mga haligi ng pananampalataya. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad nawa ng may kapal sa yumaon naming mahal na si Pope Francis. Siya nawa ay silayan ng liwanag na walang hanggan.
Mga kapanalig, si Tomas, ang ating kakambal, ay nagpapahiwatig na wag natin paghiwalayin yung muling nabuhay doon sa napako. At ito rin ang itinuro sa atin ni Pope Francis, ang kalingain, ang mga dukha at hikahos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at isabuhay ang mga aral at turo ni Kristo na ipinakita rin sa atin ng ating mahal na si Pope Francis. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,